Okay, so hello guys. Bali update nga lang pala ito dito sa Motorstar na project natin, kung saan nagawa na rin natin ito ng napakaraming videos at vlogs. Bali ngayong araw ay i-road test ko nga pala siya para malaman ko kung ano pa yung mga problema niya. Hindi ko nga pala ito ma-road test nung mga nakaraan kasi wala pa siyang cambio. At nandito nga pala sa labas yung ating Raider FI. Para nga pala sa mga sumubaybay sa vlog nitong ating Motorstar ay napakarami na nating nagawa dito. Bali na-stock nga lang pala ito ng halos 2 taon. Gawa ng may mga problema at napakarami nating piyesa na pinalitan. At kung mapapansin nyo, wala nga palang handle grip itong ating Motorstar. Tulad nga ng sinabi ko, unti-unti natin itong aayusin at bilhin yung mga kailangan nating dapat palitan or lagyan. At sa part naman na to ay ayos naman yung takbo nitong ating Motorstar. Medyo matagtag nga lang dahil sira-sira na nga pala yung kanyang mga pairings. At napansin ko nga pala na medyo mahina yung preno sa harap. Sa susunod ay gagawa tayo ng separate tutorial kung paano palakasin yung preno na disc brake. At baka nga pala magtaka kayo kung bakit maingay yung makina nitong ating Motorstar, dahil hindi ko pa nga pala nilalagay yung kanyang air filter or yung kanyang air cleaner. Sa madaling salita ay open carb itong ating Motorstar. Marami kasi sa mga viewers natin ang nagtatanong kung bakit daw maingay yung ating makina ng Motorstar. Pero sa totoo lang, sa actual ay napaka-goods na ng andar niya. At sa part nga pala na to ay nasigurado ko na goods na talaga yung andar nitong ating Motorstar. Bali konting adjust na lang yung preno sa likod at konting brake fluid dito sa may harap. Konting tips nga lang pala, itong Motorstar na to ay halos katulad lang ng makina ng XRM at Honda Wave. Same ng engine construction at color coding ng electrical wirings. At pinatungan ko na nga rin pala itong Motorstar ng bagong seat cover para naman kahit papano ay malinis siyang tignan. Hindi ko na nga pala siya pinalitan ng seat cover dahil malinis at wala pa namang punit. At sa part naman na to, habang chinecheck ko nga pala yung andar nitong ating Motorstar ay may napansin akong langis na tumutulo. Napansin ko na galing yung langis dito sa may timing gear cover natin, kung saan nagkaroon ng crack itong timing gear cover. At napakadali lang naman solusyonan nito. At sa kabilang part naman ay napansin ko na may tubig na tumutulo, kung saan nanggagaling sa loob ng crankcase nitong ating magneto. Kung maaalala nyo ay kinarwash ko nga pala siya nung nakaraan at sigurado ako na dito dumaan yung tubig or pumasok. Sa mga susunod na vlogs ay bubuksan natin itong ating crankcase cover para na nga rin pala ma-check natin yung magneto kung okay pa ba at hindi pa ba kinakalawa, dahil tulad nga ng sinabi ko, napakatagal rin na stock nitong ating Motorstar. Kaya naman unti-unti natin itong inaayos at pinapalitan yung mga dapat palitan, at upang makapagbahagi na rin ng mga simpleng kaalaman at mga tutorials. At sa mga susunod na vlogs pa ay aayusin natin yung kanyang electrical wirings at lalagyan natin siya ng mga ilaw. Sa part nga pala na to ay chinek ko yung kanyang dashboard kung may ilaw pa, at napansin ko na may ilaw naman siya, indikasyon na maayos pa yung kanyang dashboard. Kaya naman abangan nyo pa yung mga susunod na tutorials.